Sa mga repapits, sino naging wagi sa inyo sa ECP? At sino nga rin ba mismo ang nalood sa inyo sa aking free webinar last time dito sa aking page? At doon ay sinabi ko mismo kung ano magiging potential at kung paano dapat tayo titingin sa ECP. Ano titignan natin, paano tayo titingin, paano tayo kakapa, magde-detect, magpipredict, magpo-project gamit yung idea ng 52 weeks high and 52 weeks low na in-explain ko yon nakaraan sa aking free webinar, which is doon sa may lagi kong tagline, pakanton para sa lahat. Tapos, mag-value ng time. Ayun lang, Gumamit lamang ng pinakamatindi at matalinong common sense and right decision making. Wala dapat espasyong pagkikintanga at bobo. Ano ang sabi mo, Alex Osepoy? I-system, ano nilalaman, paano ko i-apply sa araw-araw upang manalo libo-libo. Unang tumingin lamang sa sex and kulang presyo. Gaano kalaki, nais mo sanang kitain. Tumingin lamang sa day chase, kulilang ilang sentabo. Tignan mo na rin ang value trade counts nito, pagkat ito mismo sa iyo magpapanalo. Maniwala ka, hindi kaya mo kita. Ang tigas, ang tigas, ang tigas, let go, ang tigas, cut loss, Ano naging presyo ngayon at ano ang naging movement ngayon? 1896, di ba? 1896 minus 1448. Halos 5. Alam nyo ba magiging potential na movement niyan? 5 pesos pataas. Ang potential na magiging movement ngayon, magpupunta yung kulelat 20. Pero potentially, tatamaan ang ceiling price na 22. Okay? 22 hanggang all the way sa mismong saktong ceiling price na 22.35. Okay? So, is either way, kaya mag-ceiling man o hindi, ang iisipin mo dyan, ito ay kakasaka ng 20, 21 at saktong 22. Ngayon, kung sakali nakikita, siyempre, yung kung nag-21.50 na siya, okay, nag-21, nag-22 na siya mismo, ibig sabihin yon, madali na tamaan yung saktong ceiling price na 22.35. Okay? So ngayon, sabihin na natin, umakyat nga ang presyo, sumiklab ang presyo. Ano naman kaya magiging potential niyan kinabukasan? Kung alam mong tumira to na magkano. So ngayon, kung halimbawa sumatotal na movement ay 448, tingnan natin, 22.35 minus 14. 14, magkano yung 14.48. So sumatotal na hinihinga ay 7 peso. Pay attention kayo sa sasabihin ko. Pag sinabi dito na lumalabas, kunyari nag-ceiling, kapag lumalabas na 7 peso, ang next movement yan, potentially basic na pwedeng maging movement, 5 peso all the way to 10 peso per share na frequency, potentially. At kung sakaling totally ang ganda, gwapo, sexy pa rin sa chart, sabihin na natin ganito. Sabihin na natin ganito magiging potential na movement nga. Okay? Yang halimbawa nag-ceiling ngayon, 758, di ba? Kung halimbawa nag-ceiling ngayon, kung halimbawa nag-ceiling mismo ngayon. Okay? 7, magkano ba yon? 786 pala, 87. 787. Ito ay going to 10 peso. Okay? Ngayon, ito yung January 8. January 8. Okay? Teka, mali ito. Ito tayo. January 8 dito. Okay? Makita natin January 8, 2019. Ang January 9, ang magiging potential laging ganito. Ganitong klaseng diversification sa iyong kaisipan at puso o emosyon. Ganito ngayon yan. Kunin natin yung average nito. Ang unang assumptions mo, okay, teka, ulit natin. First, second, third. Okay, dito tayo. Unang assumptions natin, dito pala tayo.
unang assumptions natin, kalahati nito ang magiging movement. Okay? Yung pinakakulelat na movement natin, ganito. Okay? Yan. Tapos yung medyo maswerte-swerte yung movement natin dyan, ganyan. At kung halimbawa dito naman tayo, kumbaga ito yan, ito lagi ano yan, low. Ito magiging potential frequency sa mga darating bukas o sa mga darating na araw. Kung hindi mapipinjok ang movement, mga movement ng presyo nito. Okay, mamaya try natin i-confirm. Try natin mag-analyze tayong lahat. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-analyze. Paano mag-analyze, magde-detect, magpipredict, magpo-project, at saan mo ba lagi ikakasa ang iyong kaisipan at emosyon. So, okay, ito yung expectation. Expectation. Anticipation na to, anticipation. Hindi yan basta speculation, whatever. Anticipation mismo, i-expect mo. Okay? Ito yung anticipation. Ito yung expectation. Yung speculation, hindi tayo kinakailangan doon. Kasi lumalabas na speculation, kung sakali, etong 7650. Yan ang pang-speculation na maaari. Lalo na 50, 40, hindi speculation na lang yon. Ito expectation at mismong anticipation natin gagawin. Kung mag-anticipate tayo dito, siyempre, mangyayari ngayon yan, ito yan, 9. Tapos dito, siyempre, 7. Tapos dito, 5, expectation. Okay, anticipation na magiging ano. Bukas na bukas, January 9, ito iisipin natin, low, mid, high na potential. Kapag mapalad pa rin tayo, pinakakulel at kinabukasan na magiging movement, ganito, ganyan, hanggang all the way dito sa 10 peso. Na-guess yung idea? Ganun yun. Tignan ngayon natin sa chart. Tignan natin ngayon sa chart. Hindi, bago tayo tumingin sa chart, explain ko muna pala to. Ganito yan. Ngayon, kagaguhan na isipin natin na tayo ay umasa sa 52 weeks high na 7650. Tapos yung 52 weeks low, yung most recent record natin 52 weeks low ay 360. Makikita natin sa 7650 papunta sa 52 weeks na 360, lumalabas dito sa aking charting system na to, basic charting system, na wala siyang ginawa kundi 52 weeks low. Which is ganun nga nangyari, di ba? The whole 2018. Ngayon, ano nga ba pinaka-most recent record na inakyatan nito? 26.45. Asan pa yung medyo mas mataas ng konti dyan? Yung 32.75. Makikita nyo yan doon mismo sa chart. Mamaya ipapakita ko. So ngayon, kung 32 yan, kaso, ang presyo natin ngayon, naglalaro sa magkano to? Magkano? 1880. 1880. Back, 1880. Ang buy below the price ay nasa 16. Yung kanina o nakaraan na nag 15 peso siya, ang talagang buy below the price ay 13 peso, which is yung pinakamatibay na support. Since ayaw niyang magpunta ng 13, lando lang siya sa 15, 15, 16, 15, 14, 15, 16, 15, 14, 15, 15. Alam nyo, ayaw. So, ibig sabihin, alam mo na agad, may way in advance na agad na, ting! Tanga! Papunta ako ng 15 all the way sa 20. Yun ang sinasabi sa iyo sa iyong kaisipan. Kaya no wonder, ang naging advice ko last time, na keso ganito ang advice ko. Huwag kang babase sa 7650 na 52 weeks high. At huwag ka rin totally babase sa 72. Yumasi ka sa pinaka-most recent record na pa 26.45. So makikita natin, ano sumatotal dito? Up, di ba? Sa 72, sa 32.75, pa-up pa rin, pa 52 weeks high pa rin. Pero kung ibabase natin 7650, edi lalong ang tanga mo yan, lalong wala kang magiging magandang detection, prediction, projection, at success rate. Dito ka sa 26.45. Yes, may nagpapakita na sa iyo na kesyo 52 weeks high ang gagawing movement. Bukod pa doon, dapat alam mo ang kanyang price frequency. Yung mga old and past price frequency, SMA, WMA, blah, blah, mga support and resistance. Most and past and most recent record, blah, blah. Dapat alam mo yun. Okay? So ngayon, kung isasa talaga natin ang sarili natin sa 26.45, ang buy below the price natin ay sa 13. Kung isasa talaga natin ang sarili natin na 52 weeks high, kunyari natin ay sa 32.75, ang buy below the price natin 16. Alam mo na kanina pa lang, dapat binanata mo ang 14. Kung halimbawa pala ang buy below the price ay nasa 16. Kung halimbawa nasa 50 tayo, siyempre ang buy below the price niyan 25. Common sense. Okay?
Dahil yan, kinakala pa bang i-memorize yan? Okay, makikita ngayon natin. Geto pa yan. Kapag sinabing price appreciation ay 76, price depreciation ay 72. Ibig sabihin, above, average. Okay? Tingnan ngayon natin sa 26.45. Kapag sinabi dito ang appreciation ay 71, positive 71, negative 28, price depreciation above the average price ang nangyayari. So, sumatotal, ito ang dapat pupukol sa iyong kaisipan. 52 weeks ay, ang binabanatan ko, huwag ka nang maging makulit pa at mag-value ka ng time. Yun ang sinasabi doon. So, ngayon, pupunta tayo sa chart. Tignan ngayon natin yung sinasabi na kesyo 26.45 at saka yung 32. Tsaka yung 32.75. Ito yung 32.75. Okay? Naandito yung panahon ng 32.75. Okay? Ito, yung 32.75 naandito. At siyempre, yung 26.45, ito. Tapos, siyempre, yun. Is either itong 32.75, pinaka 52 weeks high natin na isasa talaga at yung 360 naandito 52 weeks low. Is either way, iisipin mo na lang kung doon tayo titingin na threshold, saan naglalaro yung candlestick sa 50%. Okay? Mabuti sana kung itong candlestick na to naglalaro dito sa 75, babagsak yan. Pero since nga, yung dati niyang average dito, umakyat na rito. At katulad niya, makikita nyo, naglagay na ako ng ghost candlestick na potential na mangyayari. Pak. Gets? Pak. Nai-guess nyo? Ito yan, sabi ko babagsak pa nga. Okay, nai-guess nyo? Yun natin yun din. Medyo na-delay lang ng konti, pero yun natin yun din. Pretty soon, tatamaan niya ito. At ngayon, ang next projection dyan, titirahin niya mismo ito. Pwede niyang potentially tirahin ito, lalo pag nag-close ng ceiling yan. Pag nag-ceiling yan, taas mo yan dito. Lagay natin sa 22. Pag nilagay natin sa 22, tatamaan ngayon ito. Tatamaan ito, which is yung 26.45. So, next movement nyon, pag tinamaan yun, pupunta yun dito sa kalakaran na 30 pesos per share. Nai-gets nyo? Yan ang ibig sabihin nyo. Ngayon, kung titignan natin ang gusto ito, tignan sa baba na to. Too much supply yung volume. Dito, less supply. Common sense, no wonder aakyat. Tapos tignan natin yung yung building block. Sino may pinakamataas na building block? Yun nandito. Sino may pinakamaliit na building block? Nakakapraso na parang gabok na lang. Dito, kaya no wonder umakyat ang presyo. Tapos dito, mataas na ba itong building block na to o hindi pa? Mataas na ba o mababa pa? Yan nandito. Mababa pa. Kasi nga, usual o pinaka-average na binabagsakan ng building block. Nandito. Gets nyo? Kasi sa ating bumabagsak yung building block na yan, doon nag-i-improve yung presyo. Okay. Tapos tingnan natin volume escalator. Yung MA indicator, MA cross indicator. MA cross indicator, red and green. MA indicator yung kulay blue. Which is dapat ito nakaset up sa MA20. Okay? Huwag nyo isa-set up sa pinaka-shortest time dahil mas wrong o hindi ganun ka-accurate ang information na makukuha nyo. And then next movement neto, ganito na magiging potential na next movement. Okay? Ganito magiging potential next movement yan ng mga escalator na yan. Ganito ang magiging potential na next movement. Okay? Ganito. Ganito magiging potential next movement. Ito magiging, teka, ano ba ito? Ito magiging next potential movement yan. Tapos, siyempre, yung kulay green, ang magiging next potential na ano yan. Ba naman to? Ganyan magiging next potential movement ng mga escalator na yan. Yan, ganyan. So, ang hihintayin natin dyan, yung mismong crossover. Parang katulad nito. Yan, yan ang hihintayin natin. Potentially dito mangyari o dito mismo mangyari. By that time, bibilang tayo ng MA5 to MA20 maximum, MA5, MA10 maximum, MA20 para may sa katuparan ang presyuhang 20 peso to 30 pesos per share. Just imagine, kung nag-move siya, kunyari, ng ganito, kung mag-move siya ng mga ganitong klaseng movement, ganito man o ganito. O ngayon, gagawin natin, kung dito sa pinakalo, yan, times MA5. Magkano magiging presyo? 9 peso. 9 peso.
plus 1880. Magkano ngayon? 30. Diba? Nagets nyo? Paano kung ito ay ginawa nating sa MA20? MA20. Magkano magiging market price? Masyado malaki. Pangit na detection yun. Ang gagawin mo na lang dito, divided by MA20, hindi times 20. Magkano per day na magiging movement? Sa MA20, 10 cents. Hindi pa pwede. So, i-divide natin by 10. Magiging movement, 20 cents. Hindi rin pa pwede. Kahit nga, divide by 5, hindi rin basta pwede. So, sumakatuwid, ganito na lang. Iisipin na lang natin ang ating anticipation. Kunyari, mag-a-occurred itong mga projection na to, divided by MA5. Magiging movement sa per day ay 2 peso. Paano na kung divide natin by MA10? Magiging movement per day, araw-araw, scheduled profits ay 1 peso per share. Paano kung divide natin by 5 lang to? Magiging movement per day ay 10 peso. Paano kung minove natin sa MA20? Magiging movement 50 cents. Lalong hindi pa pwede. So, kinakailangan lang talaga isipin natin dyan sa MA5 na movement at MA10 na movement. Yan yung mga kulelat. Paano na kung bumase tayo sa isipin nyo na lang kung 10 kung ganito pala magiging potential, ito yung anticipation natin divided by MA5, 2, tapos dito, magkano mangyayari? Magiging 21. Kung halimbawa nagsiling nga to, 22 plus yung 2 na potential na magiging movement, di ba? Ito yung 24. O ilang araw lang yun. Sabihin na natin, maglalas lang nga lang tayo ng MA10 dito. MA10 na lang. Hindi imposibleng tamaan ang 30 peso per share. Okay? Hindi imposibleng tamaan ang 30 peso per share. Lalo na yung estudyante nga ngayon, sabi ko, easy ka lang, akit ka, sige, sabit ka agad kasi geto potential na mangyayari. Magbe-20 ngayon yan, ikasama sarili mo 20. Pero kung halimbawa may nakikita pa tayo magiging potential, ikasama mo malapit sa ceiling price which is 22 peso. 22 peso, 21 peso, 21.50, basta malapit sa 22 peso na ceiling price. Ang laki ng chance na aakyat lang mismo ito the whole fucking day. Katulad nito. Okay? Hindi katulad ng ISM, walang gagawin yan the whole fucking day kundi babagsak all the way sa 610 to 620. Katulad niyang pinaka-lowest ngayon 620. The same shit na aking early detection, prediction, projection na advice sa inyo na pakanton ko sa aking pre-webinar last time. Ito yun, ISM. Ayan, yan. Diba? Ngayon, ang inaano ngayon natin, binibigyan ko kayo ng early heads up tungkol sa ECP, kung anong mangyayari. Kapag nagsiling ito, it's a good sign na yes, pwede ka pa rin sumabit hanggang ngayon para bukas kasi yung ngayon ay magiging highest na presyo ito para sa ngayong araw. Pero yung ngayong araw na whatever shit na market price ngayon, yan na magiging super lowest amount na magiging presyo kinabukasan. Siya ang magsisilbing buy below the price signals kinabukasan. Okay, tignan natin kung mayroon nga bang talagang kung meron na akong good arguments dito sa pinagsasabi ko rito. Tignan natin, is either way, hindi nyo totally expect na 100% success rate ang maaabutin nyo rito. Mag-assume na lang kayo sa between 25 to 50% ng mga sinasabi ko rito. Magbabalyo pa rin kayo talaga mismo ng time. Hindi kayo aasa kung tutusin sa kahit anong live stock forecast ng kung sinong Ponce Pilato at kasama na ako doon. Pero sa ganitong klaseng diskarte, sa sinasabi ko, kung bakit ko sinasabi to, nang sa ganun, maiwasan nyo yung pagkakaipit, pagkakatulog ng puhunan. Okay? Okay, tingnan natin kung bakit. Dahil inang yan, kasaka ha? Kasaka. Kasaka agad ng 3,000. Kasaka agad. Okay, tangin na, isang sili pa lang, tangin na. Maging bossero na kayong lahat. Isang tingin pa lang, andaling isipin. Tangin inang yan, hype yan. Bubulran to. Hype yan. Bubulran to. Una-una ako. Ay, simpleng kokote lang. Gamitin natin sa may MACD. Ha? Simpleng kokote lang. Yung dati natin pamasko noong December tsaka yung pang Happy New Year natin, ngayon natin makukuha. Ha? Ngayon natin makukuha yan sa ECP. Katulad yung nakaraan, nakakuha na tayo ng pamasko sa ISM. O ngayon, kukuha tayo ng pamasko sa ECP. Kung Hepachoy.
Pelala makahaya. Ay, gano'n ay, sabi kasi pelala, ng puta naman. Ganun, yan ang ibig sabihin nun. Pelala makahay. Okay, pagdating sa MACD, walang sinasabi dito, pinakagwapo at sexing shape ng kanyang escalator na MA Cross, ng escalator na red and blue. Okay, remember, para umakyat yung presyo, para maganda takbo ng presyo, laging dapat yung kulay blue nasa taas, yung kulay red nasa ilalim. Ano mangyayari ngayon dito? Iilalim yung red, aakyat yung blue, habang yung histogram, nakuha niya na pinaka-peak position dito. Magkano dito? 0.5408. Magkano ngayon dito? 0.4461. Magkano ngayon dito yung 0.70 na lang. O, na-guess nyo? Pupunta yon doon sa positive side. Okay? Ang ganda niyan. Hindi siya humalik sa break-even. Okay. Tapos, panahon natin ngayon, nasa bull month. Na-guess nyo? Yun, mga ilan sa mga, very basic na sinyalis na, yes, aakyat pa siya. Okay? Tapos, tignan mo ngayon itong na to, parang panundot ng puwet ng RSI. O, di ba? Na yan. Ibig sabihin yan, yung panundot ng puwet na yan, maaari yung puwet mo na nasusundot niya, nasa sinasabi, sumabit ka na ngayon hanggat maaga pa, hanggang 18 pa lang, hanggang 19 pa lang, hanggang 20 pa lang, hanggang hindi pa nagsisiling price, kasi yan magiging potential na lowest asking price. Bukas, yan na magiging low. Yung mataas na presyo natin ngayon ay potential magiging low bukas. Okay? Tapos yung volume escalator, nanggaling siya sa negative 60%, tapos nag-improve siya sa positive 7%. So ngayon, ang thinking mo dyan, hagilapin mo most recent record, yung past record, nasa pinaka-highest na percentage rate na positive. Ito, positive, magkano to? Positive 61. Oh, nanggaling dito sa may negative 60. Oh, na-guess nyo, no wonder, aakyat, common sense. Too much supply, less supply, too much supply, tangina, suntukan na lang tayo. Antali, common sense. Tapos, umutot lang dito ng mga 7%. Gano'n nga ba kalakas sa laging utot nito? O, pag mula sa negative side, uutot yan, sasampal ka ng 18%. Tapos umutot ng konti pa rito, sinampal ka ng 39%. Dito umutot pa lang, kumbaga parang tinga pa nga lang to 7%. Gets nyo? Diyan na makikita mo kung oversold o overbought. Diyan mo makikita kung too much supply o less supply. Tapos ano ba yung technique dito? Ano nga ba technique? Sabi sa 30, tapos bitaw sa 70 pataas. O bukod sa ganung klaseng idea, eto nga, kinakalaan, i-retest niya yung 50%. Pag na-retest niya yung 50% at hindi niya kayang wasakin, aakit yan. Kumaga, para sabi, ayaw mo bumaba, di ayaw mo, di aakit ako. Ganun lang yun. Ayun. Tapos dito sa sa stochastic, ano ba protocol dito? Sabit sa 20, bitaw sa 80 pataas. O kaya sabit below 80, tapos bitaw sa 80 pataas. Common sense. Anong klaseng position ngayon na to? Anong klaseng position nito? Anong percentage? 96 yung kulay blue, tapos 43 lang yung red. Asan ba yung pera dyan? Yung kulay blue. Nasaan ba yung strength, true, index, momentum, blah, blah, blah. Yung kulay red. I-guess nyo? Kahit naman dito, nasa yung pera dito, yung kulay blue. Nasa yung true trend, blah, 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 yung red. Dito na ngayon tayo di sa sa candlestick. Paano thinking? Ganito. Yung pinaka-lowest na ating support na pinakamatibay ay naandito sa 13 peso. Okay? Ito, 13 peso na kung saan inihintay natin yan, hindi nga na makapunta-punta. Kaya siyempre, sinabi na sa'yo, huwag kang maepal, hindi nga ako pupunta ng 13 Sabi niya, ang kulit-kulit mo na siya, sabi niya, akit ako. So ngayon, nangyari, geto ngayon yan, iisipin mo nga, ito yung 13. Ito lang pinakabinagsakan niya last time, 14.20, yung pinaka-lowest. Ano to ngayon, ano to? Rising wedges, nagkakanin na wedges. Rising wedges. Dito kaya patuloy na bumabagsak kasi may falling wedges. Okay, no? London Bridge is falling down. Tapos ngayon, ano magiging potential? Kapag nagkulay red ito, ang next movement, magkukulay green. Kapag nagkulay green yan, ang next movement, magkukulay red. Tapos yung nagkulay red ngayon dyan, nagkaroon ng sideways shift dito. Nag-sideways muna ng ganito yan. Tapos mas lumawak. Yung lumawak ng konti, mas naging negative pa siya dito, yun, mas na-confirm mo na ito ay mas aakyat pa ng gusto. So ngayon, makikita natin, mas na-negative pa ng konti dito, mas nag-negative ng konti dyan, so lumalabas na ito ay rising wedges, mas less supply. Kaya no wonder, umakyat. Tapos kung iisipin mo yung 7650, kailan pa yun? Last year yun. Ano ba yung last year na yun? Ito, yun January. Ano tayo ngayon? January. Ilang panahon meron sa 52 weeks high?
12 months. Ilang panahon sa 52 weeks low? 12 months. Matapos ng 12 months na 52 weeks high, mag-52 weeks low. Matapos ng 12 months na 52 weeks low, mag-52 weeks high. Hindi. Depende sa demand and supply game. Demand and supply game. Depende sa financial status ng bansa, ng kumpanya, ng weather, ng occasion. Depende sa kokote mo, kung kamote nga ba yan, o kamoting kahoy. Na-guess nyo yun? Ganun yun. Ano magiging potential movement? Next day, eto. Halimbawa, dito lang tayo sa around 19. Pak, kukunin natin pinaka-lowest. Pak, tapos ilalagay ngayon natin dito. Pak, okay. Tapos ngayon, sabihin na natin, nag-assume tayo ng pangtangang assumption, expectation, ha? Di sa 25% pa lang, alam mo magiging 20 pesos na ang ECP. Sabihin na lang natin, medyo i-level up natin na hindi naman masyadong tanga, hindi naman masyadong bobo. Tamang cool lang, dito sa 50%, magiging 21 to 22 ang magiging market price. Kung halimbawa, isasa talaga natin ang sarili natin ng 100%, ay pupunta tayo ng 24. At pag nagpunta na tayo ng 24, you know from the very fucking start na pwede magpunta ito sa 30 peso per share. Yan na magiging potential na magiging 52 weeks high ng ECP. Diba? Ang galing ng boses ko, para lang tayo nasa karera. Okay? Dahil inabahala kayo sa buhay ninyo. Super ganda nung aking pakanto na yun. Ayip! Ha? Isipin nyo na lang. So ngayon, geto yan, bibigyan ko ng heads up, ha? Bibigyan ko idea. Usually, ang movement niyan, kapag, kung dati-rate ang movement ay ganito, halimbawa, dati-rate movement ganito, SMA, WMA, EMA. Kung dati-rate yung price frequency niya, ano ganyan, tapos dito 7, 7, tapos dito 2, tapos biglang nagbago yung frequency, naging EMA na lang, 5 na lang, tapos yung WMA, 3 na lang, tapos yung SMA, 2 na lang yung ganyan. Teka, 2 pala to, 2. O kaya kahit 1 peso na ganyan, pero usually 2 yan. Next movement niya, magiging ganito na lang siya. Tapos magiging ganito na lang siya. Tapos magiging ganito na lang siya. Na-gets nyo? Ngayon, kapag nakikita nyo, ganyan na lang ang movement yan, ang next movement yan, eto na naman. Aabot na naman ng ganito na naman yan. 2, tapos dito mga 5 na naman ulit, tapos 3 ulit. Okay, tingnan natin kaya yung technique na yan. Tingnan natin, ha? Makikita natin dito, sa tuwing nagmumove ng maliliitan yan, saka titira na malalaki. Sa tuwing nagtumira ng malaking candlestick yan, saka titira na maliliit. Sa tuwing tumitira na lang ng maliliit yan, saka titira na malaki. Alam mo yon, panay tirahan, di ba? Panay tirahan, di ba? Tangina, sadyang tanga na lang hindi maka-guess dito. Ay, yan. Ang dali ng diskarte. Na-guess nyo, sa tuwing lumiliit, kung alam ba, nagsimula siya sa malaking candles, ito yung malaking candlestick. Tapos medyo lumeliit na hanggang sa lumiit ng todo. Pag nakita mo na, ganun yun, di ganito isip po. Ito yung high, tapos ito yung mid, tapos ito yung low. So, ibig sabihin, ito yung too much, tapos ito yung less. So, na-wonder, akyat, ay, tanginang yung hayop yan talaga, super tali, ang galing ko talaga magturo, no? Ang sarap kong gulpin sarili. Ang sarap, paril yung sarili ko, no? No? Diba? Sarap magbalibag ng kurtin dito, ayan, alam niyo na. Pero usually, ganito thinking, yung pinaka-high scale na thinking, kunin mo ito, kunin mo yan, tapos somewhere down the road, potentially na magiging movement yan sa mga following weeks and months. Dito yan. Okay? Kung anong bawang ganyan ng ating assumption, expectation, early detection, prediction, projection, 0% to 100%, isa talaga mo lang ang sarili mo ng 25%, alam mong magiging 30 peso per share ang market price. Woo! Tapos kapag naging 30 peso na ang presyo na, alam mo na, we are heading at 50 peso all the way to sa dating 76.50. At pag nakadating na tayo ng 70 at patuloy na yan, pupunta tayo sa 100 peso per share sa ECP, katulad ng aking dating assumption, prediction, projection, yung 2017. Bago mag 76.50 yan, yung 21 pa lang, ang daming kami nanalo dyan, 6 figures, 1 million to 1 million pinanalo namin dyan, okay, hanggang all the way na napindok kami sa 76.50.
Hanggang sa, yun na nga din na nangyari sa akin last time, na kung saan pinakita ko sa inyo, tangina, laki-laki ng average ko, 41, tapos nalagay ko sa 21. Dahil na 5,000 kasi yung 61, yung 41, umabot ng 13 to 11, 11. Eh, siyempre, nakakita ko 11. Pinakamaswerte yung numero ng buong buhay ko. Eh, dinakba ko siya. 5,000 ang share ko, puta, panalo na ako ng 90,000 something, puta, talo pa. Oh, na-guess nyo, may mga kung anong klaseng calculation, katulad na siya sabi ko last na free webinar ko dito sa aking page na kesyo Math Algorithm, na kung saan kahit anong gawin nyo, hindi nyo basta maiintindihan maano yun, di ba? Masasakit. Okay, ngayon, bahala ka sa buhay nyo. O ngayon, halimbawa, kunyari, medyo naging boplax tayo sa pagbana sa ISM. Huwag ka nang mag-asampa, ha? Panay pabagsak lang ang gagawin yan. Babagsak yan all the way sa 6 peso. Kung sakaling mag-bounce back yan, all the way sa 6.20 to 6.30 lang. Yan kasi yung mga dating support and resistance na kinakailangan niyang i-retest. Kapag yung test na yan ay hindi naman siya naging ganap na ganung kawaging tataas yan. Remember, stick kayo sa plano. GTC sa 7 peso all the way sa 10 peso na potential na magiging 52 weeks high. Huwag kayong madadaan ng emosyon. Okay? Kung sakaling babagsak yan, kasi kita nyo naman ang taas ng percentage rate. Kasasabi ko lang na keso 78 ay mang-uutot na lang ito na mga like 10% at yun nga nangyari. Yun nga nangyari. Uutot ng ganun yan. Tapos babagsak at babagsak yan. Okay, ang pangit na ng position ng RSI, ang pangit na rin ng position, itong ball oscillator, okay. Pangit ng position ng stochastic at MACD. Yung MACD parang okay, pero hindi pa rin ganun kaganda yan. Ang pangit ng position ng stochastic, ng RSI, at lalong ang pangit din ang position ng candlestick. Kasi sinasabi ng candlestick, siya ay falling wedges. Ayan, o. Yan. Okay, teka. Yan, yung falling wedges. Ngayon, makikita natin dito, meron akong early detection, prediction, projection, just in case na umakyat. So, nangyari, ito yan. Kinloan ko lang yan dito, pupunta dyan. Eh, kung hindi naman pala pupunta dyan, ilalagay natin dito. Kaya, no wonder, yun nga nangyari. Kung pa-uptrend, ilalagay ko dito sa pinaka-uluhan. Kung pa-uptrend, ilalagay ko dyan. Pero kung pa-down, ilalagay ko dito. Eh, hindi na nangyari. Di ba? So, mangyari, gagawin lang yan. Babagsak. Tataas, babagsak, tataas, babagsak, tataas, babagsak, tataas, babagsak, hanggang sa magkakaroon ng rising wedges sa area na ito. Tapos sa akyat at tutuluyan niya yung mga sinasabi kong early detection, prediction, projection dyan. Na kesyo imbis na MA1 yung Monday, tapos na MA5 yung Friday, hindi magiging ganon. Pwedeng mag-manifest agad yung bearish or bullish na signal. Tapos sinabi ko na nga na kesyo since nasa bullman tayo, araw-araw 9 o'clock, magkasa na agad lagi kayo sa ceiling. Habang may nakasa talaga nasa iyong isip at puso, take profit action, best target price to sell, pinaka-smartest target price to sell. Habang nakasa talaga sa isip mo, at anytime, lahat ng kinancel mo, ay lahat ng kinasa mo, ika-cancel mo yon. Okay? I mean, yung kinasa mong ceiling, ika-cancel mo at anytime yung kung nakakita ka na nga na may pangtangang kita ka na, may pangbobang kita ka na, may pang medyo tangang kita ka na, at may pang matalinong kita ka na, o kaya may pang professional kitang ka na temporary gain. Tapos, bahala ka sa buhay mo na mag-value ng time. Siyempre, common sense. Kung alam mo na nanalo ka na, may temporary gain ka ng 15,000, 20,000, 30,000, di ba? Siyempre, common sense, take profits na yon. So ngayon walang gagawin ito sa ngayon kundi maglalag. Saan ito maglalag? Saan siya maglalag? Di siyempre, ganun pa rin diskarte, yung katulad yung tinuro ko last time. Okay? Ito pa rin diskarte niyan, doon pa rin tayo maglalaro. Okay? Ito yung pinaka-highest natin, tapos nandito yung pinaka-lowest natin. Tapos nagkaroon ng lighten na sideways dito. Na lighten sideways dyan. So ngayon, yung na lighten na sideways dyan, yan iisipin mo, sa mas pumapabor yan, dito sa support o sa resistance? Dito, saan pumapabor tong kulay red? Ito yung resistance, ito yung support. Saan pumapabor? Sa support, kaya nawada umakyat. Ngayon dito, saan pumapabor to? Sa support o resistance? Sa resistance pa rin, kaya aakyat pa rin yan. Magkakaroon ng temporary lag, i-retest niya lang yung 6 peso. Na-guess nyo? Ay, ang dali. Ano mangyayari sa
dito sa ano, sa ECP. Wala lamang 20 pataas. Ha? Oh, kasa, bili. Tangina, bili agad 3,000. Ngayip yan. Bili ka agad 3,000, 2,000, bili mo na. Kaya 3,000. Bili ka mga 2,000. Bili ka na. Walang gagawin yan kundi aakyat lang yan buong araw yan. Mauubos yan, aakyat lang din yan. O gawin mo 1,000 sa 18, 1,000 sa 19, pero mas maganda 1,000 na kung ano yung pinaka-lowest asking price ng seller. Tapos ikasama mo yung isang sarili mo ng 1,000 uli sa 18. Ngayon kung may pang 3,000 ka, ikasama mo sarili mo ng 17. Di ba? You see the way, kahit ano matakma mo dyan, ito magiging potential low kinabukasan. Ito lang yung, masyado lang mahal ngayon pag bibili ka. Sa ngayon, kumbaga parang nag-home loan ka ngayon ng bahay. Mahal yun ngayon. Pero after 5 years, 10 years, mura yun. Mukha lang mahal sa ngayong araw, nakalakaran. So ngayon na to, dumakma ka na ba? Dinakma mo na. Magkano? Magkano average? 19. Yun, tama. O, gusto mo kumita ng pantangang kita para maging tangang kang araw ngayon. Lagay mo ng 22 o kaya 21. Ay, hold ko. Hold ko. Hindi, mas maganda i-hold dyan. Hold ko. Ay, kita nyo yan. Ang next movement, 1920. Tangin na, mamaya lang. O, bibilang tayo. Ilang minuto lang. Walang chart-chart. Tangin na niya, hype yan. Bibilang tayo. Ilang minuto lang. Tangin na niya. Magsasarado to. Ceiling. Tangin na niya. Warat ang ating mga kesame ngayon. Diba? Wala mangyayari dyan, kundi panay pataas lang yan. Common sense. Kahit tignan natin top 5 buyers and top 5 sellers dyan eh. Alam mo, nagahari yung seller dyan. Kahit naman dito, tignan mo top 20 dyan. O, nag-guess mo na. O, may kita ka na. May pambobong kita ka na dyan, malamang. Ha? Diba? O, nag-guess nyo? Kung paano ako nagtuturo ng live? Paano ako nagtuturo ng side by side na live trading? Paano kung kinukuha sa mga estudyante ko? O ano, panalo na agad. Lalo na nagtanong sa akin, bibili ako mamaya sa pag-opening. Sinabi niya nga, kumilos ka nga eh. Ang kulit-kulit mo eh. Sinabi na nga, nakapost na nga, nakakaalat na nga sa Facebook page ko eh. Ha? Bawal lang tatanga-tanga, pabobo-bobo. Ha? Less than 1 minute decision making. Less than 10 seconds action execution. Oh, ano ka ngayon? Ha? Ha? Tangin na, suntukan na tayo. Oh, tangin na, suntukan na tayo. Oh. Ha? Arang baliw lang yun. Na-guess nyo, tangin na yan, live na live. Ha? Tangin na yan, kano na temporary game mo? Meron kang 300 ano na. Tangin na, temporary game, magkano na? 700 plus, continue naman ng 3,000. Tangin na yan, 3 pesos sa 700 something. Tangin na yan, katinira mo. Diba? Ayan, kung ano magiging market price ngayon, kung market price ngayon, pinaka-highest na market price before closing, yan ang magiging potential na lowest price bukas. Ayan, 1,000 na. Tingnan mo, tanga na yung kasama ko dito ngayon. Tanga na yan. Tanga na siya ngayon. Mas lalong yung isang katabi niya, medyo tanga na lang. Alam niyo bakit? 16 pesos lang ang average. Woo! Tangina niya, panis. Magkano share? 1,000. Tangina yan versus mo sa 19. Magkano? 3 pesos sa kita. Woo! Tangina yan. Mukhang may magpapakanton sa akin ngayon magkano nakita mo? Tangina yan. 1,000 na mahigit yan. Panis, magdo 2,000. Woo! Tangina yan. Panis kayo lahat. Ha? Tangina, pakiabot nga yung kordon dyan. Magbalibag tayong kordon. Saka plato. Magbalibag tayo ng ng takure, ng kaldero. Tangina yan. Ayip yan. 20? Tangina yan. Siling! Tangina yan. No. Sirala ng ulo. Tingnan natin portfolio mo. Tingnan natin, gupitan natin yung pinaka-sexy. Tingnan natin. 1,800. Okay, tingnan natin. Ano ba yung ibang hawak mo dyan? Nakasalo ko sa Okay. Pwede. Okay lang. Gagwapo sa sexy sa mga following days lang. Tataningan kita ng MA10. Ewan ko na lang kung di super gwapo yung portfolio na yan. Guess nyo? Ito, buto.
Oh, magbabaligbag na nga ng cordon to, sasabihin, walang niyang buhay to, tanginan tiyan, palagi na lang akong panalo, kailan ba ako matatalo? Tangina yan. Without chart, tangina yan. Ay, pinang kinakalangan pa matutunan nyo sa kung sino po si pala itong gurong mapupuntahan ninyo. Tangina yan. Okay, tangina yan, kahit anong tingin ko rito. Tangina, aakyat at aakyat. So ngayon, ikaw katabi ko, buta, makinig ka. Alam mo naman pala may pangtangang kita ka. Ano iisipin mo? Magiging patuloy tanga ba tayo o ano? Di ba? Pero ako, personally, putang nagdadakmahin ko lang yan. Lalo na bumagsak ng 18, 17, 16. Dadakmahin ko yan kasi yan ang magiging preparation ko for the next day. Ha? Halimbawa, sumabit ako, yung pagkakasabi ko, tirahin na agad, pinaka-lowest, tapos nanalo agad, 1,000, 2,000. Ay, putang inang yan, sinel ko agad sana yun. Para na sa ganun, sa araw na yun, talagang sumatotal na talagang tanga ka. Nanalo ka ng 1,800. Ay, magkano lang puhunan niya ron? 19 binili mo, no? 19. 1,000, tapos 9. Hindi, sabihin nga natin 19 nga, di ba? 19, tapos magkano pinaka-highest? Magkano pinaka-highest na inabot? Ay, dapat mabilisan. Sabi ko sa iyo, mabilisan pagtingin. Hindi pa pwedeng babagal-bagal. 90. Ay, naku naman. Para sampay pagka-try ko sa iyo. Sinabi na pwedeng rough estimation, pwedeng super accurate. Pag tumingin, mabilisan, walang babagal-bagal. Magkano temporary gain niya daw dito? 600. Kaya lang, mukha lang ganyan ang temporary loss niya. Kasi nga, wala naman sa saktong average yung nakalagay dito kasi rough estimation average yan. Ang average niya dyan, ito, 1905 kung tutusin ang average yan. 1905. 1905, 561. Okay? Ilang ang temporary gain niya by that time. Yun umakyat. Pero kanina, kasi iba kasi nga yung average eh. Iba yung running average kanina. Ngayon, biglang bumagsak yung running average, which is yung VWAP. Kaya alet nung dito. Pero ito, kung halimbawa ang running average dito, 18-19, malaki magiging temporary gain dito. Ito kasi nakasutotal lang yan dito sa calculation dito. Na-guess nyo, is either way, paakyat pa rin ang magiging pag-akit nito. Sabi niya, Lodi, napamura din ako. Di ako nakasakay. Sayang. Hindi sayang yon. Ang sayang dito, yung hindi ka nalood. Kasi sayang information eh. Sayang information na nakuha niya sana dito. Okay, kung di kayo nalood, sayang yun. Pero okay lang, dahil hindi ko naman bubura yung video na to, pwede nyo gamitin later on at yun nga, para may sakatuparan nyo na maging tanga kayo bukas. Kung di kayo naging tanga ngayon, maging tanga kayo bukas. Mga gano'n kaya kalaking katangahan nyo. Siguro palagay ko, pinakakulel at katangahan ng mga mangyari sa inyo, mga 2 peso per share profits bukas. Okay? So ngayon, bukas, kahit anong klase maging market price niya, lalo kung 22, pag nagsiling yan, puta, ang target price to sell nyo, 25, pataas. Okay? So ngayon, medyo paper miss lang yan. Medyo paper miss lang ngayon yan. Okay, nakikita ko, pataas pa rin yan. Paper miss lang yan kung tutusin. Is either way, kung gusto nyo magsabit pitaw, pwede kayo mag-take profits ta agad, blah, blah. Pero is either way, nasa inyo ang huling desisyon. Basta ako, ano lang ako si Mr. Bulong. Kung meron dog whisper, may stock whisper. With wings. With wings. Pero hindi sa balikat, naando sa bantang puwetan. Puta, iba yun, demonyo yun. Panalo, para nagpapataya lang ng ending. Oo, puta, para ka itong karere. Di ba? Akala mo, video karera lang ang putang ina yun. Di ba? Kaya wag na kayong bibili ng ng Lucky Me Pancit Canton. Pangit yung brand na yon. Alex Once pa Canton, yun ang magandang brand na kinakain nyo. Tanghalian. Almusal, tanghalian, merienda, hapunan, tsaka midnight snack. Isama mo na sa panaginip yung Alex Once pa Canton. Wala nang pinakagwapong lalaki sa'yo, dapat si Alex Once na lang. Parang baliw ang putang ina yan. Hindi, ang ibig ko na sabihin seryosohan, kung alam niyo yung mga pinaggagawa niyo sa buhay niyo,
kung meron kayong formal training, kesa akin man kayo nag-aral o hindi kayo nag-aral sa akin, you see the way. Kinakailangan magkaroon kayo ng formal education. Kinakailangan mismo na meron kayong mentor para meron kayong patuloy na gabay sa mundong pinapasok nyo. Para maging wagi kayo, para maging confident kayo sa ginagawa ninyo. Never think na keso kaya nyo mag-self-enhance improve sa kakapaload ng kung anong klaseng YouTube video. Ha? Kakapaload na itong kupal na to. Ito ha. Maraming nalolod dito sa kupal na to eh. Tangina, Google Pay ko sa ano to eh, sa personal tong hype na to eh. Dahil nalolod ng itong klaseng video kasi, tangina, pinapalit, nakikinig ka, mukha namang addict ang puta. Mukha namang addict lang, parang ano, dapat pinadodokhang tong hype na to eh. Di ba? Mga ganun ka nagsasabi-sabi, tangina, araw-araw ko na nilalaman yung mga ganung klaseng ano. Hindi mo naman sirao ng mga tao eh, no? Ano ngayon, kahit anong klaseng palood yun ng video, sa akin man sa iba, it still doesn't gonna help you that much. Kinakailangan nyo pa rin ng formal training, kinakailangan nyo pa rin ng mentor, blah, 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 para mas sa katuparan, pinakagwapo at sexy yung future dito sa mundo ng stock market, stock investing, stock day trading. Kita nyo puta, dadal lang ako dito. Mamaya-maya, ngayon medyo bobo ka pa sa ngayon. Mamaya-maya, medyo tanga ka na ng mga 1,800. 2,000 na tanga, 5,000 na tanga. Alam mo yun? Mga galong klaseng katangahang kitaan lang. I guess nyo. Ba't mo kinasan ng 21? Alam mo, potential nga na magiging ceiling. Ano ba yung sinabi ko dito? Nag-live na nga tayo dito. Nag-live na nga ako dito. Oh, eto na nga. Oh. Ay, naku naman talaga naman, no. Kahit talaga matalino, guro, kung sadyang boplax yung estudyante, wala nga tayo ng mapapala. Na-guess mo? Tatay tayo dyan. Di sana lahat ng sumatotal na parang palpak na discount sa portfolio niya, puta na ibsan ngayon. Di na ibsan. Tangina, nabura na. Tapos naalo pa ng gusto. Di ba? Siyempre, 230 ang kalainitan kung tutusin. Pero usually, kung hindi sumiklab sa mga 230, titira yan sa mga bago magsarado yung stock market ng 3 o'clock o bago mag-310. Wala, tira-tira. Tapos bibili ka bukas. Dapat ngayon. O, tinamaan yung 21. O, tama ng 21, binili mo rin yung 21. Binili mo 21.10, 21.20, 21.20, 21.30. Kung ano man, pinaka-lowest asking price ng seller sa unahan, sa pakalawa. Ayan na. Kung tanginan yan, ceiling. Hayip. Gets mo? Wala, hindi siya talaga maano na ito. Tingnan mo. Kulilat pa nga yun, di ba pa yung bukas? Wala pa yan. Eto, malaki lang to ngayon, pero bukas, puta, yun ang pinakamurang halaga bukas. Yan lang ang kalakaran bukas, pinakakulela. Tapos 21, GTC. Unang sili sa unang bullfight. 21 tuloy. 23 to 25. Hindi nga pala 23. 25 na mismo. 25 to 30 pesos. Kagaya siya sabi ko rito. Oo, kasi ito nga siya sabi ko nga dito, magiging potential na magiging movement. Ito nga, potentially bukas, ito, mag-getong klaseng ranges. Okay, mag-getong klaseng ranges, pinaka-maximum ganito. At yung pinaka-super maximum anticipation, ganyan. Di ba? Sinabi ko na nga kanina, ano na ngayon? Ayip yan. 2180, kanina. Mamaya-maya, titira pa yan. Ubusin nila yung oras bago magsaktong 310 o 350 na pre-opening. Ayip yan. O, magkano na sana nakita niya? Ikaw, magkano nakita mo? 5,000. Tangina yan, hayip. Lagpas sa pantangang kita. Yan, di ba? Matalino na to eh. Ang matalinong kita na ngayon yan. Tapos magkano lang puhunan mo. Tapos nanalo ka ng higit sa pantangang kita. O di, hindi ka na ngayon tanga ngayon, matalino ka na. Ay, naulawan, aalis-alis. Hindi pa ka natatapos eh. Mr. G 2.0 na ako. Oo, aalis-alis. Ayun na. Oh. Ngayon, yung may nagme-message sa akin dito na keso nakibanat daw din siya, bla 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 bla. O di wagi din siya. Sinabihan ko na bago pa mag alas 12. Tira, banat. Diba? Diba? Yun ang sinabi ko, ito katulad nito, sinabihan ko sa dito. Tira na tira. Huh. Yan, tira. Sinabihan ko na rin siya yung mga potential na pwedeng magandang kolekta yung tirahin na ano. Wala, panalo na agad ito. Hindi ko pa totally estudyante. Panalo na agad siya. Hindi ko pa siya totally estudyante. Panalo ka na. To see is to believe. Pinatunayan mo sa kanya mismo.
Wala mo nang pakilang dito. Manalo agad. Magkano binili nito? Alam ko nasa 19 something yata. O ewan ko kung makakabili nga mismo siya. Eh di lalo na isa. Yung isang estudyante ko mismo nakabili na 1920. Eh di panalo rin. CP mo, 1920. Magkano magiging kita nun? Bumili siya ng bumili siya kunyari ng 1920. O sabihin natin bumili siya ng 1,000 kunyari lang. Tapos 1920 pagkakabili niya. Ang magiging average niya noon ay ganito magiging average. Ayun nga rin, naka ano pala ito. Unlock natin. Ay hindi, wag na. Okay na yan. So 19 is either way. Ano tayo dito? 21. 2, 3, 21. Diba? 21 na kunyari. May temporary gain na ganyan. Eh, paano na kung may 3,000 siya? Ayun, ang ganda talaga kung binanatan niya yung 3,000 kanina eh. Sabi ko na eh. Yan agad ko. Nabili niya ng 14, halimbawa. Di lalo na kung 14 yan, malaki yan. Diba? Yep. Tingnan natin, mukhang 21 something lang. Basta laging ganun. Malapit sa malapit sa ceiling ang iisipin mo. Katulad niya, consider ceiling na yun. 2180. Sa is ang... Hindi lang sa is.